Isang mapagpalang araw at umaga po sa inyong lahat. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Book of Matthew 21, 1 to 11. Matagal-tagal po tayong hindi nakapagpatuloy sa ating pag-aaral, pero salamat sa biyaya ng Panginoon sa mga natapos na mga activities natin ngayong 2 buwan. At patuloy na po tayong mag-aaral sa flow ng mensahe natin sa Book of Matthew. Ang title po ng message natin ay Ginunsa nimo pagdawat si Jesus, o sa English, How do we welcome Jesus? Dito po sa Book of Matthew 21, 1 to 11, ang mga Israelita ay nag-welcome kay Jesus sa kanyang pagdating, at sila ay nagsinggit na Hosanna, Hosanna, no? Ang ibig po sabihin ng Hosanna ay galing sa Hebrew word na Hoshiana. Ang ibig sabihin ng Hosanna ay luwason mo kami karon, o tabangi kami, Ginoo. So ito po ay story kung saan si Jesus ay sumakay sa isang asno, no? At imbis na ang hari ay sasakay sa kabayo, siya ay sumakay sa isang maliit at aba na asno na nagpapakita na siya ay humble king, no? At nandito siya para iligtas tayo, no? So kaya ang introduction nato, kung adunay halimbawa, no, na merong bantog na tawo, kilalang tao na moabot sa ating lugar, unsaon man nato siya pagdawat. How do we welcome visitor? Kung paano halimbawa ang isang presidente, sikat na artista ay darating, paano ba natin sila wini-welcome? Siguro mag-andam gyud ta, no? Maghinlo ta sa mga palibot, sa atong panimalay, magpreparar og mga pagkaon, no? Kay naalagi mo abot, no? Dito po sa Matthew 21, nakita nato na pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, ang mga tawo nagbutang sa ilang mga kupo ug mga sanga sa dahon, at nagsinggit sila, Hosanna, anak ni David, no? So nagprepare gyud sila at nag-welcome kay Jesus. Apan nakakapagtaka, nakakakilabot na katong mga nagsinggit na Hosanna, anak ni David, o luwasa kami, manluluwas, no? Jesus, no? Kinipod ang mga tawo nga nagsinggit nga ilansang si Jesus sa pangasunod na adlaw, no? So atong isipin kung unsa may lesson nga matun-an nato diri, no, sa storya ni ito. Busa napaka-importante gyud nga pangutan-on nato kung paano nato pagdawat si Jesus, no? Unsa may dapat natong himuon kung moabot si Jesus, no? Kay kining mga tawo nagsinggit ra Hosanna, Hosanna, pero sa Domingo mausab kini ang nigpabor nga ilansang si Jesus. So unsa may maayo natong matun-an diri, no? Point number 1, no, na pag-welcome nato kay Jesus, no, as we welcome Jesus, ayaw dawata si Jesus nga bulag sa tinuod, o blind respond. Unsa man ay blind response o bulag sa tinuod? Nagpasabot kini nga naay mga nagdawat kay Jesus, tumawag kay Jesus na Kristo, Panginoon, apan wala sila nagtuo. No, naapoy mga nagdawat kay Jesus, kumikilala kay Jesus, pero wala sila tinuod na nakaila kaniya, no? Ingon diri sa John 12:17 to 18, daghan ang misunod tungod ay ang uban misunod usab. So halimbawa nga naay nagsinggit, nagsunod-sunod ra, no?
dili talaga tinuod na nagtuo, no? Daghan mga naengganyo sa mga milagro ni Jesus apan dili sila naluwas, no? Daghan si Jesus pinagaling na mga miracles, signs and wonders, pero sa ilang kasing-kasing dili sila nagtuo na si Jesus ang manluwas. Usahay adunay mga tawo nga magsimba tungod kay mauman ang gibuhat sa mga pamilya nila, nag-uban ra sila kay mama o kay papa, no, o sa invitation ra sa ilang kakilala, pero apan wala gyud sila makakilala kay Kristo o nadawat kay Jesus bilang ilang Kristo, no? Kini ang tawag sa bulag na tinuod, blind response. Nag-uban-uban ra, no? Posible nga mosimba kada Domingo, naapay mo kanta sa worship, mag special song, posible nga moingon pa gyud amen, no? Nakasayod siya, pero apan wala gihapon natugyan ng iyang kinabuhi kang Kristo. Kini reminders gyud sa atong mga members nga dili seguridad nga mosimba ta permente, daghantag mga alam sa mga Biblia nga nagtuo kita, no? Dapat gyud sa atong kinabuhi makit-an gyud na naay tay pagtuo dili ra sa bibig. Ang Dios dili mo tan-aw sa guwas apan sa kasing-kasing gyud, no? So nasayod gyud ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing, no? So unsa pay pasabot sa bulag nga tinuod, walay tinuod nga kahibalo kang Jesus, no? Kakilala ra sa pangalang Jesus pero wala gyud tinuod nga pagsabot, no? Daghan karon ang naghuna-huna nga si Jesus propeta lang, isa sa mga nakita nila nga maayong tawo, maayong manugtudlo, maayong ehemplo nga maayong sundon, pero apan labaw pa ni ana siya mao ang Ginoong manluluwas, no? Ang tinuod gyud nagdumating ang Panginoong Hesus para sa atong kaliwasan. Dili siya nagpunta diri para maging mabait tayo. Dili siya nagpunta diri para mapakain tayo, magtubag sa atong mga pag-ampo. Hindi lang dumating si Jesus para magtubag sa atong mga kaguulan, mag-comfort sa ato, pero nandito si Jesus dumating para sa kaluwasan nga dili nato maangkon sa atong lakas, no? Sa ato ra gyud pagtuo sa iya, no, nga siya ang ato manluluwas, no? Point number 2, ang pagpunta ni Jesus dito sa Jerusalem ay nakaplano na, no? Nagplano na si Jesus sa iyang pagsulod. Nganong kinahanglan ni Jesus mosulod sa Jerusalem? Kay didto matupad ang plano sa Ginoo nga ilansang siya sa krus, no? Ingon pa diha, walay aksidente sa plano sa Ginoo. Nagpunta ka sa simbahan karon, isang reminder sa imuha nga gidala ka diha sa Ginoo, makakilala ka kay pastor, mapunta ka sa lugar na yan, kini dili aksidente, kay tanan nga gibuhat adunay ka tuyuan gyud, naa gyud katuyuan ang Ginoo, bisan pa sa nakilala nimong asawa nimo, sa mga kakilala nimo, mga problema abot, dili gituyuan na sa Ginoo. Nganuman aron ang pagpunta ni Jesus kini gituman sa propesiya ungon sa Zacarias 9:9 na nga gisakyan ni Jesus ang asno aron ipakita nga siya'y gisaad nga hari, no? Kay ingon diha ang hari ang nagsakay sa asno, no? So kini pasabot nga si Jesus ay nagtuman sa kung kinsa o unsa man ang nakasulat, no? Dili si Jesus nagbuot-buot, kundi nasulat na gyud ang mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? So, ang Diyos kanunay matinumanon sa iyang mga saad, sa iyang mga anak. Kung gituman sa Diyos ang propesiya bahin kang Jesus, ang promise niya na matuman usab ang tanan niyang saad sa atong kinabuhi. No? Nagtuo ba mo? No? Amen. No? Apan, ayun pa rin sa number 2, aron
mupili ang mga tao. Si Jesus nagsakay sa asno para magkaroon ng pag-iisip ang mga Israelita na pumili sila, magsunod sila kay Jesus. Ang pagsulod ni Jesus nagpugos sa mga tao nga maghimo og desisyon, unsa may desisyon nga gikan kinaadtong adlaw laraw sila sa pagpatay kiniya. Walay tawo nga mahimong neutral kung si Jesus mudawat kaniya o masalikway kaniya. No, dalawa ra gyud ang ato choice sa atong motuo ba ta kay Jesus o dili ta motuo niya. Mudawat ba tayo kay Jesus sa iyang pag-abot sa atong kinabuhi nga siya atong manluluwas, o dili ta umasalikway ta, dili nato siya dawaton. So naagyud tay choice, free will sa atong kinabuhi kung dawaton nato si Jesus o dili. So kini giplano na sa Ginoo aron ipakita ang matang iyang harian. No, ang mga hari kasagaran mo sakay sa kabayo sa gubat, apan si Jesus misakay sa asno. Nagpapakita kini sa kalumok og pagka mainubsanon niya, no? Ang akong giharian dili iyang niining kalibutana. Si Jesus wala mianhi aron pildihon ang Roma. Dili siya hari nga magluwas sa mga tawo sa Roman Empire, kundi muani si Jesus aron pildihon ang sala og kamatayon gikan kay Satanas, no? Siya ang hari nga nagbayad, no, namatay ngunit namuling nabuhay, no? So kini ang giharian sa Ginoo. He come to serve, to save the lost, para ang mga tawo nga nawala, nagkaguliyang makadawat og kaligtasan, no? So naagyud ang plano ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, no? So ato na siyang hinumduman, no? Lagi nato siya isipin, no? Number 3, dawata si Jesus sa hustong pamaagi. You know, habang nagbabasa at nagme-meditate tayo ng mensaheng ito, isipin natin, gidawat na ba nato si Jesus sa atong kinabuhi? Husto ba ang atong pagdawat sa iya, pag-welcome sa iya? Unsa may gihimo natong pag-welcome sa iya? Dawata siya bilang Kristo. Ingon pa sa Matthew 16:16. Ingon ni Pedro, ikaw mao ang Kristo. Si Jesus mao lamang ang dalan sa ato kaluwasan, no? Dawato nato siya kay siya ang Kristo, ang hari, ang propeta ug ang pari, no? Dawata siya bilang hari. Kung hari siya, kinahanglan siya sundon, no? Si Jesus ba gidawat nato nga manluluwas nato? Ang sunod ana, dawato nato siya bilang hari. Ang hari kita mga servant ra gyud ng mga alipin, musunod gyud ta sa iyang plano. Nagpunta sa simbahan, gidawat nila si Jesus, pero dili nila dawaton si Jesus bilang hari kay sila pa man ang masunod, no? So kaya walang pagbag-o sa ilang kinabuhi, no? So sina-challenge ko yung ating mga members na kitapod sa adlaw-adlaw natong pinangabuhi. Dawato nato si Jesus. Lord, ikaw ang hari sa akong kinabuhi. Amen. So sa pagdawat nato, di lang ta makaangkon, kundi pag itugyan ang imong kinabuhi kay Jesus. Amen. Dawata siya bilang manluluwas, ingon sa Matthew or 1 Timoteo 1:15. Mianhi siya sa Jerusalem aron mamatay alang kanato. Ang hari misulod sa syudad aron moadto sa cross, no? Nasayod na si Jesus na pagsulod niya sa Jerusalem, dakpo na siya. Kini ang pamaagi nga ang tawo maliwas, mamatay si Jesus, ilansang siya upang maluwas kitang tanan sa atong mga sala, no? So dili gyud ta magdawat-dawat ra. Dapat sa atong pagdawat kay Jesus nakasayod ta kung kinsa siya. Siya ang ato Kristo, siya ang hari sa atong kinabuhi, siya ang atong manluluwas, no? Ingon pa diri nga
nga adunay balay nga nasunog tapos miabot ang rescue team. Unsa may nahitabo, ang unsa nagpalakpak, wow, naa na ang rescue. Ang usa na pod naglitrato pagdating sa rescue team, naglitrato. Ang usa pod nagsulti nga maayo kaayo ang mga rescuer kay naa na sila diri karon, no? Apan usa lang ang midawat sa ilang tabang, no? Og migawas at di alab nga balay, no? So unsa may himuon nato kung naay rescuer? Di ba dapat dawato nato kay unsa may gihimo niya? Mag-rescue kay nasunog man ang balay. Pero ang iban mangita pa mag-cellphone, mangita pa magpa-picture, nagpalakpak pa, di nasunog na ang balay, no? So kinsa ang maluwas? Ang tao nga misalig ug midawat sa kaluwasan, no? So sa samang paagi daghan ang musulti nga ganahan sila kang Jesus. Nami man ang magpamati kay Jesus, maminaw kay Jesus, mamati sa iyang pulong, gana man magsimba, gana man magkanta. Pero apan kadtong musalig ragod at nagtugyan sa ilang kinabuhi ang makadawat o kaluwasan. Konklusyon, sa dihang misulod si Jesus sa Jerusalem, ang mga tao nagbutang og mga sanga sa dalan. Karong adlawa wala nay mangayo og sanga, ang imong kasing-kasing ang iyang gipangayo, no? Daghan musinggit, Hosana Lord, luwasa kami, apan wala sila tinuod nga gidawat si Jesus. Daghan nag praise the Lord, hallelujah, magsimba, magbayag pagkamot, pero busa wala gyud nagdawat, no? Kaya karong buntaga, pangutanan nimo ang imong kaugalingon. Gidawat na ba nako si Kristo sa akong isip? Gidawat na ba nako bilang hari si Jesus? Gidawat na ba nako siya bilang manluluwas, no? Kaya ang tinuod nga pagdawat kang Kristo dili lang pinaagi sa bakba, kini makita sa kasing-kasing, sa pagtuo o pagtuman inani. Ingon pa diya sa Bible, kung tinuod yun ka mo nagsunod sa ako, tumano ninyo ang akong mga gisulti. Amen? So dili tanan niya nagsinggit og hosana tinuod nagkilala kay Jesus. Busa karon dawato nato si Jesus. Amen? Dawato nato si Jesus bilang hari ug manluluwas. Amen? So kini ang pulong sa Ginoo, giunsa nimo pagdawat si Jesus.